Okay ka lang? Agad na itinigil ni Lara ang pagkakamot sa kanyang exposed na mga balikat. Saka nginitian ng isang kapwang bridesmaid niya. Yeah, I'm okay. Medyo makati lang ng kaunti itong gown natin. Oo nga eh. Pero kung ako sa iyo, huwag mo nang masyadong intindihin. Baka bago pa magsimula ang seremonya ng kasal, pantal-pantal ka na. Sayang, ang ganda pa naman ng balat mo. Siguradong madaling mahalata iyan sa mga pictures. Agad na ibinaba niya ang kanyang mga kamay. Ayaw yata niyang magbukhang hinalabos na sugpo sa kasal ng kanyang paboritong pinsan. Kasal iyon ni Richie. Ang kasi niya na purong Hapon. Ngunit minahal ng gusto ang Pilipinas. Kaya hindi nakapagtataka. Doon na rito nakapag-asawa. Uloy lang lubos na ito. At sa kanilang pamilya na lumaki since magkapatid ang ina nito at ang kanyang ama. Pero dala ng pagiging abala sa negosyo ng kanyang mga magulang. Siya na lamang ang nakadalo sa okasyong iyon. Ayos lang iyon sa kanya. At least, makakagalaw siya ng malaya. Nitong mga nakaraang araw, ay naging mas mahigpit sa kanya ang kanyang mga magulang. Nalaman kasi ng mga ito na malaki ang naggastos niya sa pagpaparty at pagsha-shopping ng mga nagdaang buwan. Ano ang magagawa niya? Talagang iyon ang nagiging therapy niya. Pagkatapos niya mag-break ng Herodes na boyfriend niyang Hapon, na halos 1 taon din niyang nakarelasyon. Ang akala nga niya ay ito na ang magdadala sa kanya sa harap ng altar bago ang kanyang birthday 3 linggo mula ng araw na iyon. Pero may ibang babae pala ito at talagang ipinagmalaki pa sa kanya ng pagiging pure blood nito. Kung hindi lang purong Hapon din ang kanyang ama, mga lolo at lola pati na rin ang paboritong pinsan niyang si Reggie. Baka tinaniman na niya ng atomic bomb ang Japan. Tuloy ay wala siyang boyfriend. Wala na rin siyang pera. Dahil kinansila na ng kanyang ama ang mga credit cards niya bilang parusa sa kanya. At lahat ng iyon ay kasalanan ng damuhong ex-boyfriend niya. If wasn't for him, hindi niya dadanasin ang ganoon. Pero ang mas ay kinasama ng loob niya ay ang kawalan niya ng panggasto sa kanyang mga luho. She had been living the life of a princess since she was a child. Mayaman ang kanyang ama at siya ang paboritong apo ng kanyang Filipinong lolo at lola. Kaya siya ang pinamamanahan ng mga ito ng malaking pera. Ang problema, makukuha lang niya ang perang iyon kung makakapag-asawa siya bago siya tumuntong sa edad na 28. Kung hindi, ilalagay iyon sa trust fund niya kasama ng mamanahin niya mula sa kanyang mga magulang. In short, magiging kontrolado pa rin ng mga magulang niya ang lahat ng mga pangangailangan niya. Lumingalinga siya sa paligid habang hinihintay ang pagdating ng bride upang makapagsimula na ang seremonya. Sino kaya rito ang pwede kong mautod na pakasalan ako? Lara, mabuti at dumating ka. Napangiti siya nang lapitan siya ng kanyang pinsan. Ito lang yata ang kaisa-isang Hapones na mas preferred na magsalita ng Tagalog kaysa sa sariling lengguwahe. It was quite nice, in a way. Nang dahil kasi sa fascination nito sa bansa ng kanyang ina, ay hindi niya nakalimutan ng isa pang mother country niya. I wouldn't miss this for the world, Kenji-chan. Siya nga pala. Sorry. Hindi makakapunta sina Papa dahil sa negosyo nilang hindi maiwan. Wala iyon. Ang importante, nandito ang paborito kong pinsan. Nilingon nito ang entrance ng simbahan. Halatang hindi ito mapakali. 5 lalaking lumapit dito at inakbayan ito. Ton, tumawag si Lisa. Hindi na raw tuloy ang kasal ninyo. Kitang-kita niya ang pamumutla sa mukha ng kanyang pinsan.
Mag-aalala na sana siya kung hindi lang nagtawanan ang mga lalaki sa tingin niya ay ang mga kaibigan nito. Binibiro ka lang namin, Reggie, sabi ng isa. Lexan, hindi maganda ang loko mo. Biro, pagtatama ni Lex. Pareho din iyon, sabi ni Reggie. Kahit siya ay parang gustong matawa. From the looks of it. Mukhang nakahanap ng mabubuting kaibigan ang pinsan niya sa bansang iyon. Para mabawasan ang tensyon mo, heto. May inilabas na maliit na botelya ang lalaking nakasalamin. It's my double hero IC instant antidepressant. Blah blah. Basta makakabuti ito sa tensyon mo. Napansin niyang parang nagsilayuan sa lalaking nakasalamin ang mga kaibigan nito na masama ang tingin sa maliit na botelyang may lamang berdeng likido. Salamat na lang, Hiro-chan. Gusto ko munang makasal bago ako himatayin. Pagtatama ng mga kaibigan nito. Hiro, itago mo na muna iyan. Pero kung mayroon kang pampalakas ng tuhod dyan, iyon ang ibigay mo. Oo, gaya ng ibinigay mo sa akin pagkatapos ng kasal namin ni Raliko. Man, my honeymoon was awesome. I couldn't even lift a finger the next morning. May bata. Sa wakas ay napansin din siya ng mga ito. Hindi na ako bata. Magto-28 na ako 3 weeks from now. Pero hindi kita masisisi kung bata ang tingin ninyo sa akin. Baby-faced kasi talaga ako. Kamag-anak ka ba ni Sultan? Wala sa lahi namin ang may magkasingkit ang mga mata. Joe, dugong bughaw ng Espanya ang bloodline namin. Kaya ganito ako kagwapo. Kaya ko lamang naitanong kung kamag-anak kayo ay dahil parehong malakas ang dating ninyo. Mahangin ka mo, dugtong ni Hiro. Sabay abot sa kanya ang maliit na botelya. You want to try my newest concoction, girl? Teka, singit ni Reggie. Pinsan ko iyan. Ito nga pala si Lara. Lara, ito ang mga kaibigan ko. Sina Hiro, Juke at Lex. Si Maeve san wala pa. Mukha namang mababait ang mga ito, kahit parang may mga sayad sa utak kung magsalita. Si Maeve, mukhang sumabit na naman sa mga negosyo niya. Wika ni Lex. Nitong mga huling araw, lalo pang tumindi ang pagiging workaholic niyon. Ganon talaga kapag nag-iisang single na lang sa grupo ninyong magkakaibigan. Ani ni Sultan. Hindi pwede ito. Hindi maaaring may matandang binata sa grupo natin. Single ka pa ba, Lara? Tanong ni Hiro sa kanya. Unfortunately, oo. Sagot niya. Tipo mo bang lalaking workaholic at amoy isda? Ha? Maverick is a marine biologist. Kung may time ka, pakiakit naman sa kaibigan naming iyon. Tinitigan niya ang mga ito. Seryoso bang mga ito sa mga pinagsasabi ng mga ito? Maybe so. Wala kasing humingiti sa mga ito. Kahit ang pinsan niya, nabakas ang nervyo sa mukha habang sinusulyapan nito ang entrance ng simbahan. Naisip niya patulan ang kalokohan ng mga ito. Total ay wala rin siyang magawa sa buhay niya. Mayaman ba? Tanong niya sa mga ito. May rancho siya sa Australia at 2 yate. Sagot ni Iñaki. Mansyon din ang bahay niya. Okay na ba ang mga iyon? And he's still single? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi kaya berde ang dugo niya? Ngunit bago pa makasagot ang mga ito, ay nakita niyang biglang nagkagulo sa loob ng simbahan. Dumating na pala ang bride. Umiksena na ang wedding coordinator at pinaghanda ang lahat. Siya naman ay pumila sa dulo ng aisle.
kasamang ibang bridesmaid. Hindi nakaligtas sa kanyang pinsan ang napakasayang ekspresyon sa mukha nito habang pinagmamasdan ang kanyang bride. I'm happy for you, pinsan. Tumugtog ang wedding march, pero wala pa ring partner niya. Hindi bali. Kaya pa rin naman niyang mag-shine sa okasyong iyon na siya lang mag-isa. Maverick, sir, dito po kayo. Maverick? Paglingon niya upang tingnan sana ang lalaking ipinagmamalaki ng grupo ng kanyang pinsan, ay tumama ang mukha niya sa isang katawan. Sorry. Narinig niyang hingi ng paumanhin nito. Mabuti na lang. At naalalayan siya ng matatag na braso nito. Kung hindi, malamang ay natumba siya. Dahil saglit din siyang nahilo dahil sa pagkakasalpok ng mukha niya sa katawan nito. When she looked up, she was greeted by one of the most handsome faces she had ever seen in her entire life. He had light brown hair, golden brown complexion, and a model-type body. Sa kabila ng kulay nito, ay kitang-kita pa rin ang pamumula ng makinis ng mga pisngi nito. To put it simple, the guy was a certified bitch hack. Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa nang pumesto ito sa linya ng mga groomsmen. Nahalata yata ito ang ginawa niyang pagmamasid nito dahil nilingon siya nito. Yes? Anito? You are Maverick? Yes. And why? Muli niyang pinasadahan ito ng tingin. You don't look gay to me. Gumuhit ang pagkainis sa gwapong mukha nito. Gayunpaman, wala naman siyang naramdaman threat mula rito. Kaya nanatili lang siya sa kanyang kinatatayuan. Hinarap siya nito ng tuluyan. Bakit mo naman nasabing membro ako ng third sex? Naisip ko lang. Nasabi kasi ng mga kaibigan mo na ikaw na lang nag-iisang single sa kanila. At palatandaan na iyon na ibang sexual preference ko? Well, wala ka naman dapat ikahiya kung sakaling gay ka nga. Sa Japan, sa bansa namin, maluwag ka naming tatanggapin. I'm not gay. Sure, kasi hindi bagay sa iyo kung sakali. Thank you. Nakangiting wika nito. Nabaling ang atensyon niya sa likuran kung saan ito nakaharap. She's the prettiest bride I ever seen. Hindi niya alam kung guni-guni lang niya iyon. Pero nakita niyang tila naglaho ang kislap sa mga mata nito habang pinagmamasdan nito ang bride. Nang mapansin marahil nito ang pinagmamasdan niya ito, ay bahagya siyang tinanguan nito. Saka umayos na sa pwesto nito. Nagsimula na silang magmarcha sa saliw ng wedding march. Habang naglalakad siya, ay naiisip niya si Maverick. Naiintriga siya rito. He looked like he was hurting or something. Lihim na pinagmasdan niya ito. Despite his broken aura, he was still the most handsome single guy inside the church. Ginanap ang reception ng kasal sa malawak na garden ng bahay ng pag-aari ng isang kaibigan ni Reggie. Maging doon, ay hindi pa rin magawang lubayan ng tingin ni Lara si Maverick. Nakatayo ang lalaki sa isang bahagi ng venue, kung saan hindi ito gaanong pansinin. Tuloy ay hindi lang isang beses na nahuli niya itong palihim na sinusulyapan ang mga bagong kasal, lalo na ang beaming bride. Nilapitan niya ito. Thou shall not covet thy friend's wife. Biro niya rito. Baka tamaan ka ng kidlat. Nilingon siya nito, ngunit hindi nagsalita. Ipinagpatuloy lang nito ang pagsimsim sa alak na hawak nito. She took his silence as a sign of welcoming her. I hope I'm not right. Patuloy niya. Dahil masama kung ano man ang ginagawa mo ngayon. I don't know what you're talking about. Tumingin na rin siya sa direksyong tinitingnan nito.
The newlyweds were now dancing slowly. Ang ganda ng combination nila Siguradong magiging maganda rin ang magiging mga anak nila. Kung sa bagay, maganda naman talaga ang lahi namin. Nagtatakang tumingin ito sa kanya. Pinsan ko si Reggie. Kaya kung ako sa iyo, maghanap ka na lang ng ibang babae. Huwag na yung asawa niya. I'm sure marami pa naman diyan. Noong una, you presumed I'm gay. And now you're saying I'm lasting over my best friend's wife. You're not. Bakit? Mali ba? Hindi ito sumagot. Don't tell me. You're lasting over your best friend. Akala ko ba? Hindi ka bakla. Akala ko ba? Pinsan ka ni Reggie. Aren't you supposed to be speaking in Japanese? Para hindi kita maintindihan. At nang hindi mo pinasasakit ang ulo ko sa mga pinagsasabi mo. Actually, he's pure Japanese. Ako hindi. And every once in a while, nagbabakasyon ako rito kaya marunong akong magtagalog. Kung ganoon, siguro naman maiintindihan mo ang sasabihin kong ito. Inilapit nito ang mukha sa kanya. Iwan mo akong mag-isa. His face was so close. She could breathe his mint breath with a tad scent of alcohol. The combination of the scents proved to be lethal to her system because now she just couldn't take her eyes off of him. And darn it, he looked even better this close. Good. Wika nito sa kanaglalakad na palayo. Ikinurap-kurap niya ang kanyang mga mata. Well, it seems someone has gotten my attention. Sinundan niya ito ng tingin. Nang magtungo ito sa mga bagong kasal at saglit na kinausap ang mga ito. Sa loob ng kalahating araw na pinagmamasdan niya ito, may tatlong importanteng bagay siyang natuklasan dito. Una, hindi ito membro ng third sex. Pangalawa, may nararamdaman niya ito para sa bagong asawa ng kanyang pinsan. At pangatlo, ito ang perpektong kandidato para maisa sa katuparan niya ang mga plano niya with regards to her own problem. A sly smile curved her lips as she watched him walk over to his friends. Pagkatapos ay tahimik na nagtungo ito palabas ng venue na iyon. Hindi pa man, ay gusto na niyang batiin ang kanyang sarili. Placing her glass of juice on the table, she followed Maverick. Sa isang bar sa Makati nakita ni Lara si Maverick. Hindi muna niya ito nilapitan upang hindi ito magulat sa biglaang niyang pagsulpot din sa lugar na iyon. Parang gusto niyang pagtawanan ang kanyang sarili sa puder ng kanyang mga magulang kung ituring siya ay isang prinsesa. Lahat ng nais niya ay nakukuha niya sa isang salita nang hindi niya kailangan pang magpapakahirap. Pero hito siya. Sinusundan-sundan ng isang lalaking hindi niya lubos na kilala. Mukhang ayaw pa sa presensya niya. Most of the time, kapag hindi niya agad nakuha ang isang bagay ay hinayaan na lang niya iyon. Ang katwiran niya, she could always get something else. Something better. Subalit sa lalaking ito, hindi lang basta pagsunod at pagdaldal ng mga walang katuturang bagay ang ginagawa niya. Nagawa rin niya magbigay ng effort para lang makuha ang gusto niya rito. So you better be what I expect you to be, mister. Bulong niya sa sarili niya. Mag-isa lang na umiinom ito sa counter. Base sa mga obserbasyon niya kanina pa, puro hard drinks lang ang iniinom nito. Kaya sigurado siyang ilang sandali pa ay malalasing na ito. Poor guy. Sambit niya habang kinakagat-kagat ang dulo ng straw ng mango juice niya. Sinabi na kasing maghanap na lang ng ibang babae. Yan tuloy. And speaking of ibang babae,
Kanina pa rin niya napapansin ang mga babaeng customer na sinusulyap-sulyapan si Mayfrey. A drop-head gorgeous guy drinking alone in a bar. Ipinasya niyang tumayo at lapitan ito bago pa man may ibang makauna sa kanya. Kaya wala siyang balak na maunahan dito. Sa akin na muna siya, girls. If things won't work out, bahala na kayong maghati-hati sa kanya. Naupo siya sa tabi nito. Hello, bati niya rito. Napakunot ang noo nito nang makita siya. Ikaw na naman? Hanggang dito ba isinusundan mo pa rin ako? Of course not. Pagkakaila niya. Don't flatter yourself too much, boy. My name's Mayfrey. And I think I'm older than you. So don't call me a boy. Okay. Tinawag niya ang bartender. Scotch on the rocks. Bakit dito mo pa naisipang uminom? Tanong ni Mayfrey. Doon sa reception ng kasal. Libre na, hindi ba? May pera pa naman akong panggastos. Allowance lang talaga kung tutuusin ang tinutukoy niya panggastos. Dahil sa parusa ng kanyang mga magulang sa kanya. Pero kung gusto mo akong ilibre, okay lang. Kung gusto kong maglibre, inaalok na kita. Fine. Ang damot ng Hudyo. Huwag mo akong kausapin. Ikaw riyan ang salita ng salita. Ibinaling na lang niya ang paghahalo sa kanyang inumin sa pamamagitan ng strong iyon ng kanyang panggigigil dito. Habang tumatagal na kasama niya ito, parang gusto na niyang ibahin ang naunang plano niya. Sa buong buhay niya, ay wala pang nagtrato sa kanya gaya ng ipinapakita nito sa kanya. At naiirita na talaga siya. Ngunit dahil nag-aksaya na siya ng oras dito, itutuloy na niya ang kanyang plano. Hindi ako naghahanap ng away, aniya. In fact, gusto pa kitang damayan sa nararamdaman mo. What do you know about how I feel? Alam kong may nararamdaman ka para kay Eliza, aniya. Kanina ko pa napansin iyon sa simbahan. Natigilan ito. Kapag kuwan ay nilagok nito ang iniinom na alak. Marahil ay nakonsensya siya dahil nakaramdam siya ng simpatya para dito. Mas nakikita na niya ang kalungkutan sa mga mata nito. His heart was broken. Parang gusto niyang aluin ito. Yakapin. Upang kahit paano ay maibsan ang nararamdamang sakit nito. She knew that feeling dahil minsan na rin siyang nabigo sa pag-ibig. For a moment there, nakalimutan niyang gagamitin lang niya ito para sa sariling plano niya. She tried reaching for him and then changed her mind when he suddenly turned to her. Matapang iyang drinks na in-order mo. Baka malasing ka. Paano ka makakauwi sa inyo? You can't drive when you're drunk. Anito. Look who's talking. Itinaas niya ang baso at inikot-ikot ang laman niyon. Anyway, hindi ako malalasing dahil hindi naman ako umiinom. Kung ganoon, bakit umorder ka niyan? Wala lang. Itinaas niya ang baso ng alak. Maganda lang kasing tingnan ang kulay na bago kong nail polish sa basong ito. Narinig niyang tumawa ito ng marahan. You're one crazy woman. Yeah, I've been told. Nagpatuloy ito sa pag-inom. I haven't asked your name yet. Lara. Pakilala niya sa sarili. Saka inilahad ang kamay. Nice name. Tinanggap naman nito ang kanyang kamay. Mayfrey. Their hands attached. His grip was firm, and yet warm and gentle. It was a hand that could assure a woman she could be safe with him. She liked it. Tahimik na muling binalikan nito ang pag-iinom. Bumalik na rin ang kaiibang simpatyang nararamdaman niya para dito. What was with this man that made her want to be a saint? Siya na ang nagsalo ng inumin nito sa baso. Kung mahal mo naman pala siya, bakit hindi kayo ang nagkatuluyan?
Iritadong tingin ang ipinukol nito sa kanya. Hindi siya nag-back down. Halata kasi na kailangan nitong pag-usapan iyon dahil kung hindi, ito rin ang mahihirapan. At mukhang naintindihan din nito ang nais talaga niyang mangyari. Dahil ilang sandali pa, ay nagsasalita na ito sa pagitan ng pag-inom. Nung una pa lang, alam kong in love na si Eliza kay Reggie. So, bakit hindi ka nakipagsabayan? All is fair in love and war naman. Hindi ba? I just didn't think it is necessary. Like I've said, Eliza has been in love with your cousin from the beginning. Nanalo na si Reggie kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Inubos nito ang laman ng baso nito. At siguro dahil hindi na rin akong magbigay ng effort para ipaalam kay Eliza ang nararamdaman ko. I've been busy with work. Kaya naman pala, alam mo, kung mahal mo talaga ang isang tao, dapat siya lang ang laging priority mo. Kailangan ko rin magtrabaho. Then you'll be alone for the rest of your life. Nagkibit ito ng balikat. So be it. Bigo ka nga talaga. Napabuntong hininga siya. Pagkatapos inialok niya rito ang kanyang inumin. Gusto mo? Sa iyo na lang. Mukhang kulang pa kasi ang in-order mo. Hindi naman ito tumanggi. Tahimik na sila pareho ng mga sumunod na sandali. Nagpapakalunod lang ito sa alak habang siya ay pinapanood lang ito. And then at the same time, inaalalayan dahil baka bigla na lang mahulog ito mula sa stool na kinauupuan nito dahil sa kalasingan. She really liked looking at him, though ang mga pisngi nito ay natural na mamula-mula at lalo pa naging mapula dahil sa epekto ng alak. His pinkish wet lips and the sadness in his eyes were just the added bonus that made him look more gorgeous. She wanted to touch his cheeks to let him know that he would be fine. He was taller than she was, bigger, stronger, and yet at that moment, she felt like he could crumble in her arms if she could take him, and she wanted to protect him. Lasing ka na ba, Maverick? Tanong niya. Umiling ito. Nasa baso ng alak pa rin ang atensyon nito. Right. Anyway, pwede mo ba akong pakinggan sandali? May sasabihin lang ako. He turned to her, and her heart almost melted in his gaze. Ano bang ibig sabihin niyan? Funny, because she didn't know either. Basta, iyon na lang ang naramdaman niya. Setting aside that fleeting feeling, inumpisahan niyang sabihin dito ang plano nito. What would you say if I ask you to marry me? Right now? Tumango siya. Tumawa lang ito. Ikaw yat ang lasing sa ating dalawa. Komento nito. Biglang naglaho ang anumang mga simpatyang naramdaman niya rito. Gusto niyang sampalin ito, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Nang maisip na nakakatawa naman talaga ang sinabi niya. Kahit siya ay matatawa, kung sakaling may isang lalaki na out of the blue ay mag-alok ng kasal sa kanya. Kaya kung ano man ang nararamdaman niyang insulto o hinanakit ang naging reaksyon nito, ay sinarili na lamang niya. It wouldn't be a real wedding. Patuloy niya. Well, it will be real. Pero sa papel lang ang lahat. Walang consummation. What kind of a wedding that is? A marriage of convenience. Nakangiti ito habang napapailing. Halatang hindi pa rin makapaniwala sa mga naririnig mula sa kanya. Itinudo niya ang pagpapaliwanag. Ganito iyon. I'm turning 28 3 weeks from now. At ayon sa last will and testament ng lolo at lola ko, makukuha ko ang mana ko kung mag-aasawa ako before my birthday. Or else, isasalin iyon sa trust fund ng mga magulang ko para sa akin.
And what's wrong with that? Nothing. I just want to be able to take care of my money on my own for once. Hindi ito nagkomento pa, kaya hindi niya na sigurado kung naniniwala ito sa mga sinasabi niya. Pero gagawin niya ang lahat para lang makuha ang gusto niya. Kahit mauwi pa iyon siya sa panunuhol dito, I'll give you 30% of what I will get. Basta pumayag ka lang na magpakasal sa akin. Sa papel lang naman ang lahat. After I get the money, okay na. Pwede na tayong kumuha ng annulment. You'll be free. And I have my money. I don't need your money. But I need it and you need. Nag-isip siya nang pwede nang ipangkumbinsi rito. And you need someone to take you home. Lasing ka na. At hindi ka na pwedeng magmaneho pa. Hindi pa ako lasing. Baka ikaw. Dahil kung ano-ano pang kalukuhan ang sinasabi mo. Dumukot ito ng 1,000 piso sa wallet nito at inilapag iyon sa counter. Hayan, inilibre na kita sa inumin mo. Umuwi ka na. At pag-isipang mong mabuti, iyang inaalok mo kung sino-sinong lalaki. Delikado iyang ginagawa mo. Hinayaan niya makawala ang munting bahagi ng kanyang iritasyon. Hindi ko inaalok sa kung sino-sinong lalaki lang ang proposisyon ko sa iyo. Anong sa palagay mo sa akin? Desperada? Ano pa bang tawag dyan sa ginagawa mo? Ibinalik nito sa back pocket ang pantalon nito ang wallet. Look, kung pera lang ang kailangan mo, kaya kitang pahiramin. Magkano ba ang kailangan mo? I don't need your money. But you need yours. Ang gulo talaga ninyong mga babae. Tumayo na siya at hinarap ito. Ikinuyom niya ang kanyang mga mata sa pagpipigil na masampal ito. God only knew how much he wanted to slap this man's face. Kinaawaan pa naman kita kanina. Buwisit ka. Umiling ulit ito nang muli siyang tingnan. Isang tingin ko pa lang sa iyo. Problema na agad ang nakikita ko. At sa ngayon, ayoko muna ng problema. Masakit pa ang ulo ko. Paalam. Then he headed for the door. Hindi raw lasing. Ha? Bulong ni Lara habang pinagmamasdan si Maverick na tila may hinahanap sa parking lot ng bar. Mukhang hindi nito makilala kung alin sa mga kotseng roon ang kotse nito. Ikinusot-kusot pa nito ang mga mata na marahil ay nalalabo na dala ng pagkalasing. Kung hindi lang nito pinagtawanan ang mga sinabi niya kanina. Baka hanggang ngayon ay naaawa pa rin siya rito at tinutulungan na ito. Pero inunsulto siya nito kanina. Kaya ngayon ay nabibisit na siya rito. Nakita niya isang pulis patrol na nakatambay sa kanto malapit doon. Marahil ay nagroronda ang mga ito upang masiguro ang kaligtasan ng mga customers sa lugar na iyon. And I know just what to do to get even. Wala pagpagay siyang ginusto na hindi nakuha at lalong walang sino man ang maaaring mang insulto sa kanya. Sinundan niya sa parking lot si Maverick. Nakita kong sinakyan mong kotse kanina sa simbahan. Wika niya rito. I think your car's over here. Ha? Oh, thanks. Anito? Napangiti siya nang buksan nito ang kanyang kotse. Nilapitan niya ito at ibinigay rito ang susi ng kotse niya bago pa nito mahalatang hindi iyon ang sasakyan nito. Here, naiwan mo ito sa counter kanina. Aniya. Kinuha naman nito iyon ng walang tanong. Thanks. Ingat ka sa biyahe mo. Good night. The moment he started the engine, tinawagan niya ang numero ng police station na nakita niyang nakasulat sa bumper na nakita niyang police patrol kanina. I want to report a carnapping incident. Pagkatapos sabihin sa kausap niya kung saan nangyari ang naturang insidente, ay nakita niyang kumilos ang mga pulis na naroon.
Na i-report na marahil ng mga ito sa kanilang dispatcher ang nangyari. Abot hanggang tenga ang kanyang ngiti. Nang kumilos ang mga pulis at harangin ng police patrol car ang sinakyan ni Maverick na nagmamainobra pa lang palabas ng parking lot, agad na tinutukan ng baril ang kotse. Medyo kinabahan siya dahil baka barilin ang pobreng lalaki. But she kept her mouth shut. Mukhang trained officer naman ang mga iyon at hindi nagpapaputok hanggat hindi nakakakita ng aggression mula sa suspect. Nakita na yung lumabas na ng kotse si Maverick. Nakataas ang mga kamay. Naglaho yata bigla ang kalasingan nito nang lapitan ito ng mga pulis at pusasan ang mga kamay nito. "What's going on here?" Tanong nito sa mga pulis. "Anong kasalanan ko?" "Sumama ka na lang sa amin sa presinto at doon ka magpaliwanag," sabi ng isang pulis. He looked safe enough. Gayunpaman, sumakay siya ng taxi at sumunod dito sa presinto upang masigurong hindi ito pahihirapan doon. Pagdating sa police station, naghintay muna siya ng ilang minuto sa taxi bago pumasok sa loob para masiguradong walang manghinala sa gawa-gawa lang niya ang nangyari. Ayon sa pulis na may hawak ng kaso, na-detained na sa selda si Maverick at hinihintay nito ang abogadong ipinatawag nito. "Ako ho ang nag-report ng carnapping kanina," paliwanag niya. "At hindi na ako magsampa pa ng kaso. Tutal, hindi naman tuluyang nawala ang kotse ko." "Kayo na bahala, ma'am." May pinapirmahang dokumento sa kanya ang pulis. "Kung sa bagay, ma'am, mukha namang hindi carnapping ang lalaking nahuli namin. Sa palagay ho kaming napagtripan lang niya kunin ang kotse ninyo dahil nakainom siya." Inutusan itong isa sa mga junior officers doon. Napakawala na si Maverick at mukhang tuluyan ng nahimasmasan ito na makita siya. "Ikaw?" Itinuro siya nito. "Ikaw ba ang may gawa ng lahat ng ito?" Nagpalipat-lipat ang tingin sa kanila ng mga pulis na naroroon. "Magkakilala kayo?" "Oho," sagot niya sa pulis na kausap niya kanina. "Pasensya na ho sa istorbo, sir. May kasalanan lang siya sa akin, kaya ko ito nagawa." "Pambihira." Idinamay pa niyo ang pulisya sa LQ ninyong dalawa. "Lumabas na nga kayo dito at baka tuluyan ko pa kayong ikulong." "Siya ang sisihin ninyo, sir." Itinuro siya ni Maverick na hindi maipinta ang mukha sa galit. "Ayaw kasi niya akong pakasalan." Ngayon niya napatunayan na lahat ng tao ay mahilig sa chismis dahil kahit ang iba pang pulis na naroon ay nagkukwentuhan lang doon. Ang mga nagrereklamo, mga pinaghihinalaang sospek at mga bilanggo ay nabaling sa kanila ang atensyon. "What the hell are you talking about? I don't even know you," asik ni Maverick. She took the attention to her advantage. Ekserahadong humikbi siya. "Paano mo nagagawa sa akin ito, Maverick? Pagkatapos ng lahat na nangyari sa atin." "What? Wala naman nangyari sa atin. Nababaliw ka na ba?" Napahagulgul na siya. Malaki talagang naitulong sa pagsali niya sa teatro noong nasa college pa siya. Bumaling siya sa mga pulis. "Sir, nakita niyo na kung bakit ginawa ko ang mga ginawa ko kanina?" Aniya. Gusto niyang takasan ang responsibilidad niya sa akin. Isa sa mga nakakulong doon ang nagmura. "Pare, ako, 5 taon ng snatcher. Pero kahit kailan, ay hindi ko tinakbuhan ang mga misis ko. Miss Beautiful, ipakulong mo na yung boyfriend mong pulpul." Singit din ng isang preso. "Kapag nandito siya sa loob, kami nang bahalang gumanti para sa iyo." "Sige na, miss." Sulsul pa ng isa sa mga pulis.
tuluyan mo na iyan. Pati ang mga nagrereklamo sa harap ng desk officer ay nakisusul na rin. Lihim na napapangiti siya. Ha, you messed up with the wrong girl, Mavery. Ngunit bago pa siya makapagpasya ng husto, ay hinila na siya nito palabas ng presinto. What the hell do you think you're doing, woman? Tanong nito. Halatang nagpipigil na masigawan siya. Alam mo bang muntik na akong mapahamak sa loob ng kulungan dahil sa kalokohan mong ito? Sarili mong sisihin mo kung bakit nangyari iyon. Inayos na niya ang sarili. Ayaw mo kasi akong pakasalan. What? Daig pa nito nakakita ng taong tinubuan ng sungay sa itsura nito. Nasisiraan ka na ba talaga ng bait? Ha? You're not even my girlfriend. And we hardly know each other. Hindi na importante yun. Basta, magpakasal ka lang sa akin. Sabi ko naman sa iyo, kailangan ko ang perang makukuha ko na pamana sa mga lolo ko. My God, woman. Tila hindi nito malaman kung natatawa o sasakalin siya. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Magpapakasal ka sa taong isang araw mo palang nakikilala? Paano kung masamang tao ako? At i-take advantage kita? Oh, don't worry. Sa Japan ako nanirahan for more than 10 years. Basically, marunong ako magkarate at aikido. Anyway, nariyan naman lagi sina Manong Pulis. Pagkatapos ng eksena natin kanina sa loob, I'm sure, lagi na silang handang tulungan ako laban sa iyo. So, will you marry me now? He just laughed at the absurdity of her words. Pagkatapos ay mataman siyang pinagmasdan nito. Marahil ay upang alamin kung talagang seryoso nga siya sa kanyang mga sinasabi. Why me, Lara? Ang daming lalaki sa mundo. Yung mga kriminal doon sa loob, siguradong willing silang pakasalan ka para makuha ang mana mo. Bakit kailangan ako pa ang pinagtitripan mo ng ganito? Bakit nga ba siya nag-aaksaya ng panahon sa taong ito? Buong buhay niya, ngayon lang siya nagpursige ng ganito para makuha ang gusto niya. Her answer came when she looked at his handsome face and sad eyes. I know you're harmless. Kilala kong pinsan kong si Reggie. Hindi yun basta makikipagkaibigan sa ibang tao. Unless, sigurado siyang matalino ang mga iyon. You base your judgment on your cousins? I don't judge people, Mavery. Kaya nga umaasa ako kay Reggie. Pagdating sa pagkilala sa mga tao, I trust him. Patuloy lang siyang pinagmasdan nito. Tila pinag-iisipan ang mga sinasabi niya. Kung tutuusin, wala siyang magagawa. Kung sakaling tumanggi pa rin ito. Maraming paraan ito na pwedeng gamitin upang layuan siya at hindi magpakita sa kanya kahit kailan. Samantalang siya, limitado ang resources. Kung todo ang dalangin niya na sana, pumayag ito. Ayaw na niyang magpagod sa paghahanap ng makakatulong sa kanya. Isa pa, ang laki na ng effort na ibinigay niya para lang kumbinsihin ito. Alright, maya-maya ay wika nito. Let's talk about this. Is that a yes? I said we'll talk about this. She would take that as a yes. Sigurado kang ganyan lang kasimple ang lahat. Kumibot-kibot na lang ang labi ni Lara sa tanong na iyon ni Mavery. Nandoon ulit sila sa bar na pinuntahan nila kanina upang balikan ang kotse nito at para makapag-usap na rin ng maayos.
Sa pagkakataon na iyon, mga kape na ang nakaharap nila sa halip na alak. Oo nga, ang kulit mo naman. Ipapakita lang natin sa abogado ng lolo at lola ko ang marriage certificate natin. And then that's it. Sa akin na ang mana ko. Sa iyo na ulit ang kalayaan mo. Paano kapag nabuko tayo? Kaya nga tutuhanin natin ang kasal para sigurado tayo. Ano ka ba? Paulit-ulit na lang tayo at napapagod na akong magpaliwanag. Wala namang mawawala sa iyo. Makakatulong ka pa sa kapwa mo. Ayaw mo bang bumuti sa mga mata ng Diyos? As far as I know, accessory to the crime ang magiging papel ko sa pagpayag ko sa gusto mong mangyari. Kasalanan pa rin ang tawag doon. Humigop ito ng kape. Pero sige, payag na ako. Just as long as you're going to get off my back after that. Deal. One more thing. Ano iyon? I don't want you messing up my life while we're married. Hindi ko magagawa iyon. Since hindi naman magtatagal ang kasal natin. Siguro mga isang araw. Tapos na iyon. Kaya wag ka nang mag-alala. Kailan tayo magpapakasal? Inubos na nito ang kape at tumayo. Ngayon na. At nang matapos ng lahat ng ito. Gusto ko nang matulog ng mahimbing. Pagkatapos ng ginawa mong panggugulo sa buhay ko, sa loob lang ng isang araw. Ikaw naman kasi, ang dami mo pang pakeme. Papayag ka rin naman pala. Nagsalubong ang mga kilay nito. Nagre-reklamo ka ba? Wala naman akong sinabing nagre-reklamo ako. May kinapa ito sa likuran ng bulsa ng pantalon nito. Nagpapalatak na lang ito. Ikaw na ang magbayad ng in-order natin. Nadali na sa presento ng mga kakosa ko kanina ang pitaka ko. At kasalanan mo iyon. How many times will you rub that on me? I did get you out. Remember? Bayaran mo na iyan. Hey! Huwag mo akong utusan ng ganyan. Hindi pa tayo kasal. Ngunit nag-iwan na rin siya ng pera sa table nila. Paglabas nila, ay saka lang niya napansin ang oras. Mag-aalauna na ng madaling araw. Sarado pa ang City Hall. May kakilala akong Wes. Wow! Excited ka rin ano? Akala ko ba, ayaw mong magpakasal sa akin? Pinukol siya nito ng masamang tingin. Alright, lead the way. Susundan lang kita sa kotse ko. Ngiting-ngiti na lang siya habang sinasabayan ang tugtog ng stereo ng kanyang sasakyan. Nasa unahan niya ang kotse ni Mayfrey na hindi bumaba sa 100 ang takbo. Ayon sa speedometer niya. Things would have been much easier for you if you agreed with me earlier. Soon to be Mr. Wika niya. Pero wag kang mag-aalala. Saglit lang naman ito. Basta maging mabait ka lang sa akin. Makalipas ang ilang minuto, pumasok ang sasakyan nito sa isang exclusive subdivision at huminto iyon sa isang malaking bahay. Sa labas ng bahay ay mayroong 5 sasakyan. May party yata sa loob. Puna niya. Wala. Kotse ng mga kaibigan ko ang mga iyan. Kaibigan mo? Tinawagan ko sila. We need witnesses if we want to pull off a real fake marriage. Halika na. Bago pa magbago ang isip ko. Hinawakan nito ang kamay niya at hinila siya papasok ng bahay. God, I can't believe I'm doing this. Sa malawak na sala ay naghihintay ang mga kaibigan nito. Kasama ang kanya-kanyang asawa ng mga ito. Halatang nasa kasarapan ng tulog ang mga ito. Nang bulabugin ni Maverick dahil karamihan sa mga ito ay nakapantulog pa. At ang ilan ay hindi pa yata nakapagsuklay man lang ang mga ito. Nakilala na niya ang mga ito sa kasal ng pinsan niya. Parang gusto niyang mapangiti.
Nang umaga lang iyon kasi sila nagkakilala ni Maverick. Ngunit kay Rami na ang nangyari sa pagitan nila sa loob lang ng isang araw. Maverick, uupakan na kita. Banta ni Sultan. Ano bang kalokohan ito? Alam mo ba kung anong oras na? Bakit mo ba kami pinapunta rito? Tanong ni Lex. Nakakahiya tuloy kay Judge Geronimo. Madaling araw na. Ano bang nangyari sa iyo? Tanong ng isa pa nilang kaibigan. Nakapatay ka ba? If that's the case, sikunda ni Joe na naghihikab pa. Tol, pasensya ka na. Hindi kami nakapagdala ng pala. At bakit mo kasamang yung pinsa ni Reggie? Tanong ni Hero. Nakapagpaalam ka na ba sa kanya? Ha? Baka karatihin ka noon kapag nalaman na niya. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila ni Maverick. Pagkatapos ay dumako ang mga mata nito sa pagkahawak ng mga kamay nila ng binata. Mukhang nagkaroon na ito ng idea tungkol sa sitwasyon nila. Oh man, don't tell me you want to are getting married. It seems like it. Nakangibing wika ng esposo nitong si Sayan. At daldal nyo kasi kaya hindi nyo na nahalata. Napatanga na lang ang mga ito. Yeah, I'm getting married. Halatang napilitan lang ang pagsalita ni Maverick. With her? Tanong ni Lex. Naramdaman niya humigpit ang pagkakahawak ni Maverick sa kamay niya. At nang mapalingon siya rito, nakakunot ang noo nito. Na tila bang anong oras ay masusuntok na ang nagtanong. Yeah, with her. Madiin at seryosong sagot nito. With Lara. You have a problem with that? Halatang nagulat din ang magkaibigan nito nang marinig lalo na siya. Bigla kasi nagbago ang mood nito. Samantalang kanina lang, ay gustong-gusto na nitong pilipitin ang liig niya dahil sa sitwasyong ibinuyo niya rito. Ngayon naman, ay tila mga kaibigan nito ang nais na hamunin nito ng away dahil sa pagkwestiyon sa gagawin nilang pagpapakasal. He even seems protective of her, and she had to admit, she liked the feeling of him holding her hands possessively. Tumikim na ang bagong gising lang din na huwes. Pwede bang tayong magsimula na? Maverick plucked the artificial flowers from the vase near him and gave them to her. Pwede na, Ninong. Nasa Hawaii na sina Reggie at Eliza for their honeymoon. Tatawagan ba natin? Napasinghap si Iñaki nang sikuhin ito sa tagiliran ng asawa nito. Rally naman. But Rally just smiled at them and waved them to continue with the ceremony. Thankfully, wala na sa mga kaibigan ni Maverick ang umalma. Kaya tahimik na nagpatuloy ang Wes sa pagbasbas sa kanila. From time to time, palihim na sinulyapan niya ang kanyang groom. Tahimik lang ito at seryosong nakikinig pa sa sinasabi ng Wes. He looked like he was contemplating on their situation. Siya naman ay napapaisip na sa nangyayari. Tila ilang beses din yan sinubukang bawiin ang kamay mula rito. But every time she did, he would squeeze her hand tightly, as if telling her there was no turning back now. I now pronounce you man and wife. Pagtatapos ng Wes sa seremonya. Congratulations. Pinirmahan nito sa kanila ang ilang kopya ng marriage certificate. They were really married. Ako na ang bahalang mag-file nito sa Office of the Civil Registry. Again, congratulations. Kinamayan sila ng huwes. You may now kiss the bride. Hinarap siya ni Maverick at tinitigan siya sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, ay may kung anong tila bumalot na mainit na bagay sa kanyang puso. Naramdaman din niya na unti-unting pagbabago ng tibok niyon. Lara, this is just for the money. Kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, natural lang iyon. Dahil ngayon ka lang ikinasal. Excited ka lang.
Dahil sa wakas, ay makukuha mo na ang mana mo. Yun lang. If that was so, then why was it that she was turning away from him as he slowly dipped his head towards her and sealed their marriage with a kiss? Bakit pwede naman sa chika? She was just about to turn her head, so his kiss would land on her cheek when he took her face with his hands and kissed her lips. Dragging her feet, Lara went to open the door. Nasa warm mood siya ng mga sandaling iyon. Dahil ilang oras na ang nakakalipas, ay hindi pa rin siya nakatulog. Paano ay paulit-ulit nang bumabalik sa isipan niya ang mga nangyari ng maghapong iyon. Sa pagkakakilala niya kay Mayfrey, sa pagpapakasal nila, at ang halik nito pagkatapos niyon. Ngunit ang talagang hindi makapagpapatulog sa kanya ay ang halik nito. It was the sweetest and the most romantic kiss she had ever had. Ilang beses na rin naman siyang nahalikan ng mga boyfriends niya sa Japan. But no one had kissed her the way Maverick did. It was gentle and warm, but firm and passionate. Sa tuwing maalala niya ang mga naging pakiramdam niya ng mga sandaling iyon, nag-iinit ang kanyang mga pisngi. Ang traidor ng isip niya. Parang lalo pa siyang tinutukso nito dahil hindi niya iyon nakalimutan. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya kay Maverick na makita niya ito sa labas ng kanilang pinto. Why did he have to calm down? Magulo pa ang isip niya sa mga nangyayari sa kanya. Madaling araw na. Naiistorbo mo na ang pagtulog ko. Hindi ka makatulog? Good. At least I know I'm not the only one suffering tonight. Inaantok na ako, Maverick. Ano ba talaga ang pinunta mo rito? I just came to give you this. Kinuha nito ang kamay niya at kung anong maliit na bagay ang inilagay niya ito sa palad niya. When she looked at it, she saw it was a gold ring. A gold wedding ring. Palitan mo na yung singsing na prop. Ang naturang singsing ng apo ng Judge Jeromeno ang itinukoy nito. Nakalimutan kasi nilang magdala ng singsing. Kaya yun muna ang naging singsing nila. When she didn't move, she reached for her hand again, took off her fake ring and threw it away. Before slipping the new ring on her finger. It's my mom's. Pagkakuway ay wika nito. Kaya ingatan mo iyan. Sige, matulog ka na. Nakatalikod na ito pabalik sa kotse nito nang tawagin niya. Maverick, sandali. Don't worry. He answered without looking back at her and lifted his hand with the wedding ring on the ring finger. I have mine too. Gusto mong magkape muna? Bakit ba naguguluhan ang puso niya? Kabog ng kabog. Ewan. May ilang bagay lang tayong pag-uusapan. We're married already. Ano pang pag-uusapan natin? Ganun? Patuhin kaya kita riyan ng paso? Marami. Kung hindi mo napapansin, tayo lang siguro ang tao sa mundo na nagkita, nagkakilala, at nagpakasal sa loob ng isang araw. Sa makalawa, darating ang abogado ng lolo at lola ko. Baka biglang magtanong iyon tungkol sa ating dalawa. Wala tayong maisagot. Ayaw kong mabuking. Sayang ang pera ko. Nilingon siya nito. Nakakunot ang noo. Kung mayroon man gustong itanong ito, hindi na nito iyon itinuloy. Bagkus ay sinundan na lang siya nito sa loob ng bahay. Sa kusina sila nakarating. Kape lang ang may offer ko sa iyo. Aniya habang nagtitimpla ng kape sa coffee maker. Gusto mo? Sure. She gave him his cup of coffee, then sat on the other side of the kitchen table. Nangati ang mga paa niya na lumipat ng pwesto.
Direkta kasi siyang nakaharap dito sa kinauupuan niya. At malayang pinagmamasdan mula roon ang gwapong mukha nito. Ngunit nanatili siya sa kinaroroonan niya. Baka kasi kung ano pang isipin nito kapag lumipat siya. "You're my first wife." Maya-maya ay wika nito. "What?" "I said you're my first wife." Humigop ito ng kape. "I'm 33 years old. And both of my parents live in Australia. I have 4 other siblings. 2 girls and 2 boys. I'm the youngest. Mag-alaga ng karagatan at mag-aral ng mga kalahi ni Nemo at Little Mermaid ang trabaho ko. Ano pang gusto mong malaman tungkol sa akin? Magkano ang net worth mo?" Naaasar na tanong niya. She wanted to have a moment with him because she really touched when he gave her the ring. Pero kung gusto nitong makipagbisitan sa kanya, hindi siya uurong. Wala tayong pinirmahang prenuptial agreement. Kaya kapag naghiwalay tayo, pwede akong makihati sa kayamanan mo. Pwede na rin akong makihati sa mana mo. You won't do that. You're right. Pero depende pa rin iyon sa mood ko. Mukhang masama talaga ang loob nito sa ginawang pagpapakasal sa kanya. Teka nga, ano bang masama sa pagpapakasal sa akin? Maganda ako, matalino, sexy, mabait at mayaman. Maraming nagkakandarapang mapansin ko man lang. Tapos aayawan ako nito. Pag alis mo, sasama na ako sa iyo. Aniya, kahit sandali lang ang drama natin, kailangan pa rin natin makumbinsi ang abogado ni na lolo at lola na totoo ngang nagmamahalan tayong mag-asawa. You'll stay in my house? Huwag kang mag-alala. Hindi ko dudumihan ang bahay mo. Magpapakita lang ako roon dahil kailangan magsama tayo sa iisang bahay. Kapag nagkapirmahan na kami ni Attorney Lorenzo, pagkatapos noon, magdi-disappearing act na ako. Napahinto ito sa paghigop ng kape at napatingin sa kanya. Lalayas ka na kaagad? Ni hindi ka malang ba tutulong asikasuhin ang pagpapaanal ng kasal natin? Magbabayad na lang ako kung magkano ang gagastuhin. Madali lang naman iyon kapag may pera, hindi ba? Kaya mo na iyon mag-isa. Nagulat pa siya ng pabagsak na inilapag nito ang kanyang tasa sa mesa. Ikaw ang mag-aasikaso noon. Ayaw ko nang maistorbo pa. At bahala kang hanapin kung saan ako nakatira. Teka, wala na siya nagawa nung tuluyan ng lumabas ito ng kusina. Naiwan siyang nagtataka pa rin. Anong problema ng isang iyon? Siya pa ang may ganang magalit samantalang siya itong kanina pang nang aasar. Dumako ang tingin niya sa iniwan nitong kape. Pabayaran ko sa iyo ang tasa na ito. Sumandal siya sa kinaupuan at tinangala ang kesame. No need to worry. Nariyan lang sa tabi-tabi ang yellow pages. Pwede niyang tawagan ang bahay nito at magpaturo ng direksyon sa makakausap niyang katulong nito. She brought her cup to her lips and the glint of the ring on her finger flashes in her eyes. She couldn't help smiling, and she couldn't help easing her irritation at him. Lalo nang muli na naman niyang maalala ang halik nito. Ang halik ng kanyang asawa. To tell you honestly, talagang nagulat ako nang malaman kong nagpakasal ka na, Lara. But then again, seeing the two of you together, I know now why. Ang totoo, matagal na kaming nagkakakilala ni Maverick, Attorney Lorenzo. Hindi ko lang masabi kina mama dahil baka makialam sila sa relasyon namin. Sagot niya. I understand. May pagka-domineering nga silang minsan. Kung ganoon, may pinagmanahan pala itong misis ko
Singit ni Maverick. Lago pa niyang hinigpitan ang pagkakaangkla sa braso ni Maverick upang palihim na maiparating dito na wag na itong magsalita pa at baka kung ano pa ang masabi nito. He's just so in love with me, attorney. Kaya hindi na niya ako pa pinakawalan. Well, I had to. Kung hindi ay masisiraan ako ng bait dahil sa iyo. Tumawa lang ang abogado. Ngunit batid niyang iba ang tinutukoy ni Maverick. Palihim na pinandilatan siya nito at nagkibit balikat lang ito. Anyway, here are all the documents you needed to sign, Iha. Parang gusto na niyang pumapalakpak. Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap niya. And she owed Maverick for it. Kaya siguro, magiging mabait na rin siya rito kahit paano. Abot hanggang tenga ang mga ngiti niya sa kanyang mga labi nang iabot ng abogado sa kanya ang mga papel na kinalalagyan ng account number niya sa bangko. Okay, that's about it. At ibinalik na ni Attorney Lorenzo ang kopya nila ng marriage certificate. Congratulations sa inyong dalawa. I hope you two have a great life together. Thank you po. Si Maverick ang nakipagkamay sa abogado dahil parang lumilipad pa rin ang isip niya sa mga sandaling iyon. Sumunod na lang siya sa mga ito nang ihatid ni Maverick si Attorney Lorenzo sa pintuan. Anyway, I'll just see you, newlyweds, from time to time para lang i-monitor ang progress ninyong mag-asawa. What? Halos sabay na sambit nila ni Maverick. Wag ninyong ganoong intindihin. It's just a procedural thing to complete the contract. At ako naman ang gagawa niyon. So wala kayong dapat ipag-alala. Natatawa na lang ito habang napailing. May pagka-paranoid yata kasi ang lolo at lola mo. Kaya siya ang nagsama ng idea na i-monitor ko kayo ng asawa mo for the couple of months. Para lang masiguro na hindi nga palabas ang lahat ng mga ito. But I know you'll pass this stage with flying colors. Ilang minuto nang nakaalis si Attorney Lorenzo, pero nakatayo pa rin sila ni Maverick sa pintuan. Imo-monitor pa raw ng abogado ang progress ng pagsasama nila bilang mag-asawa. Ang ibig sabihin niyon, hindi pa sila pwede mag-file ng annulment. Don't you know about this? Pagkakuan ay tanong ni Maverick. Hindi ko alam na ganoon pang kasama sa testamento. Hindi mo alam? O hindi mo lang pinakinggan? Bumalik na ito sa kusina. Sumunod siya rito. Alam kong asar ka na dahil sa nangyaring ito. Pero wala na tayong magagawa. Nandito na ito. Isa pa. Naniniwala naman sa atin si Attorney Lorenzo. Kaya ituloy na lang natin. Tutal, ang sabi niya. Ilang buwan lang naman ang magiging obserbasyon niya sa buhay mag-asawa natin. At mabait naman ang matandang iyon. Kaya ko siyang utuin na tawagan muna ako bago siya pumunta rito para makapaghanda tayo since hindi naman kasi tayo magsasama sa isang bubong. At Lara, will you shut up for a moment? She was stunned. Ngayon lang may nagsalita sa kanya ng ganoon. Tuloy ay parang gusto na niyang maiyak. Pwede naman kasi siyang patahimikin ito sa Tagalog. Bakit kailangan pa sa English? Mas masakit tuloy pakinggan. Daig pa niya na sinipang aso palabas ng bahay. Dahil napahiya. Umalis na lang siya sa harapan nito. Bago pa nito makita ang pagtutubig ng kanyang mga mata. Ngunit pinigilan siya nito sa braso. Saan ka pupunta? Tanong nito. Aalis. You're my wife now. Sa ayaw at gusto mo, may responsibilidad ako sa iyo. I'm filing an annulment. Marahas na binawi niya ang braso mula rito.
para wala ka ng problemahing obligasyon. Hindi tatanggapin na ang application mo. We've only been married for 2 days. You need a certain number of days before you could file an annulment. Magsasayang ka lang ng oras kung ipipilit mo iyon. Pakialam mo ba? Sa gusto kong mag-file ngayon, kung mag-aaksaya lang ako ng oras, problema ko na iyon. Umalis ka na nga sa daraanan ko. Lara, nakasimangot na humalikip-kip siya. Akala ko ba, gusto mo akong maghalo sa paningin mo? Bakit ayaw mo nang umalis sa harapan ko? Wala naman akong sinabing pinapaalis na kita. You told me to shut up. May mga salitang mas matindi ang dating pag sinabi sa English at hindi iyon maganda sa pandinig ko. Inirapan niya ito. Kaya aalis na ako. Bahala na akong maghanap ng bagong mapapangasawa. Tutal, may 3 linggo pa naman bago ang birthday ko. Siguro naman pagdating ng mga panahong iyon, tanggapin na ng gobyerno ang pag-aalay ko ng annulment sa kasal natin. At hindi na niya na ituloy pa ang sasabihin dahil hinapit na siya nito sa baywang at itinapal sa bibig niya ang isang kamay nito. Clara, tumigil ka na muna sa pagsasalita. Pwede ba? Wala siyang nagawa, kundi ang mapatango na lang dahil sa pagkagulat sa ginawa nito sa kanya. Isa pa, medyo nagulantang din siya ng maramdaman ang matatag na katawan nito. His solid strength against her soft body made wonders and a major distraction to her at the same time. Sorry kung nasigawan kita kanina. Patuloy nito. I didn't mean that. Gusto ko lang na tumahimik ka na muna at may sasabihin din ako. Hindi kasi ako makasingit sa sobrang daldal mo. Sa kabila ng kakaibang nararamdaman niya, hindi pa rin nakaligtas sa kanyang paningin ang tilang pagpipigil nitong mapangiti. Subalit na mapansing marahil nito na pinagmamasdan ito, ay tumikim na ito at muling nagseryoso. Ang totoo, hindi ko gusto ang sinabi ng abogado ninyo. May usapan tayong sandali lang ang drama nating ito. Pero base sa narinig ko kanina, mukhang hindi ito basta matatapos kaagad. Kaya lang, wala na rin naman akong magagawa. We're married now, and it's for real. Unti-unting lumuwag ang pagkakatakip ng kamay nito sa bibig niya, hanggang sa tuluyan na siyang pakawala nito. Subalit na natiling nakakulong pa rin siya sa mga bisig nito. Kaya sige na, payag na akong manatili tayong mag-asawa hanggat hindi mo pa makukuha ang mana mo. Talaga? Pumiyok pa siya. As in, walang still? Bahagya pang kumunot ang noon nito. Akala ko ba, Hapones ka? Bakit ang dami mong alam na salitang Tagalog na pauso lang ng mga walang magawang Pinoy? Half Japanese nga lang sabi ko. At mas type ko pa rin ang mga patawa ng Pinoy kaysa sa mga Hapon kay lagi akong umuwi rito sa Pilipinas. Just to learn those stupid words? There's nothing stupid about something that defines us, Maven. Hindi na ito sumagot pa. Pareho lang na tahimik nilang pinagmamasdan ang isa't isa. Heto na naman, ang mga kabayong nangangarera sa kanyang dibdib. Kaya siya na ang naunang kumilos upang makalayo rito. Hinayaan din siya nitong makawala. Pero kung kailan siya nakalaya rito, sa kanya hinanap ang mga mayuming init na hatid ng mga bisig nito. Gaga talaga siya minsan. So, basag niya. Sa nakakailang na nakatahimikan, ano na ang gagawin natin ngayon? Pagkatapos nating mag-away at magbati, ang sabi ng mga kaibigan ko, usually, kapag nag-aaway sila sa kanilang mga asawa at nagkakabati, diretso na sila agad sa kwarto nila. Tapos,
Tapos alam mo na, naghintay pa siya ng mag-elaborate ito. Pero nanatiling nakatikom lang ang bibig nito. But his eyes were glinting with amusement, and it made her realize what he was thinking about, and that he was laughing at her. Her cheeks were burning when she punched him on his forearm. "I'm not going to have sex with you." Ngumisi siya. Manigas ka riyan. Aalis na sana siya sa harap nito nang may maalala siya. Oo nga pala. Since dito na ako sa bahay mo titira, kailangan ko ng 2 kwarto. Saglit na nag-isip ito bago tumango. Bahala ka. Basta wag mo lang pakikialaman ang kwarto ko. Ano naman ang gagawin ko sa kwarto mo? Baka gapangin mo ako. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Sasagot pa sana siya. Ang kaso ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pamilyar na boses agad ng kanyang ina ang narinig niya. Ano itong nabalitaan namin kay Attorney Lorenzo? Na nagpakasal ka na raw. Lara, what did you do? Ang ama mo rito, na alta presyon, dahil sa nalaman namin. My goodness, you're too young to get married. Mahihirapan ka sa pagpapakasal mong iyan. Pahihirapan ka lang ng asawa mo. Ang boses naman ng kanyang ama ang sunod na narinig niya. He was just like her mother, who could talk non-stop. In Japanese nga lang. Nanatili lang sa kanyang harap si Maverick, kaya hindi niya gaanong inintindi ang sinasabi ng kanyang mga magulang. Ano nga ba naman kasi ang magagawa ng mga ito, kundi ang magsalita lang. Nasa Japan ang mga ito. Kaya pagbibigyan na lang niya ang paglilitan niya sa kanya ng mga nakasanayan na niya. And then her father demanded her to talk her husband. Inabot niya kay Maverick ang cellphone. Kakausapin ka ng tatay ko. Tinanggap nito ang cellphone at hindi pa ito nakakatapos na maghilaw ay nawala na ito ng imik. Ang tatay talaga niya. Pinaulanan na siguro nito ng sermon ang pobreng lalaki. Ilang sandali pa ay kumunot nung ibinalik nito sa kanya ang cellphone. Anong sabi? Tanong niya. Bakero at baka lang ang mga naiintindihan kong sinabi niya. Ano ba iyon? Wala iyon. Minumura ka lang niya. Sabi ni Lara. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.